And hello guys, and welcome back to my YouTube channel mga kapatid. Welcome back sa One Talk PH. At ito na nga ang balita mga kababayan na ating nasagap ngayong araw mga kapatid. No? Kung naaalala nyo mga kababayan, no, nung nakaraang content natin ay kinontent po natin yung dalawang marine research vessel ng China dyan sa may Philippine Rise. No? At ito na nga mga kapatid. No? Ang ating mga eksperto ay nagsalita na po, no, sa mga posibleng dahilan kung bakit yung dalawang marine research vessel na yan ay palutang-lutang dyan sa Philippine Rise mga kababayan. At yan po ang ating bibigyan ng opinion at reaction ngayon mga kapatid. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel, and of course guys, no, paki-like naman po ang ating video para i-share pa ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. So panoorin muna natin to. Beyond our concern, hindi ho talaga natin issue. May karapatan din naman ho sila mag-conduct ng right of innocent passage. Pero ang tinitignan ko ho, kung bakit ho sila nag-conduct ho ng survey sa area na yan. Malaking palaisipan para sa international studies expert ng De La Salle University na si Professor Renato De Castro. Ang pagtambay o loitering ng mga research vessel ng China sa bahagi ng Philippine Rise o mas kilala bilang Benham Rise sa eastern seaboard ng bansa. Aniya, hindi naman maglalabas ng resources ang China gaya ng kanilang mga research vessel kung hindi mahalaga ang kanilang misyon sa lugar. Yon, eksakto, no? Hindi po talaga mga kapatid, no, basta-basta magpapalabas ng mga ganyang tawag nito vessel itong China kung wala silang sadya dyan sa Philippine Rise, no. Hindi, kung titingnan natin mabuti mga kababayan, okay sana kung yung mga barko na dumaan is yung mga fishing boats lang, no, ng China, fishing vessel ng China, yung mga malalaking pangisda nila. Ang problema mga kapatid, no, marine research vessel po yan, no. Sa tingin nyo ba mga kababayan, no, dadaan lang yan dyan ng walang dahilan, no? Gaya ng sabi ko sa inyo mga kapatid, itong West Philippine Sea na to na talagang umiinit ang tensyon ngayon dyan, no. Ang unang ginawa ng China dyan noong mga way back mga 2012 mga kababayan, no, ganito din, no? Pinaglayag nila yung kanilang marine research vessel kasi nakita nila na walang nakagwardya dyan na mga no, na mga Philippine Coast Guard, no. So pinaglayag muna nila yung kanilang marine research vessel, no. Ngayon parang in-x-ray nila yung ilalim ng dagat hanggang sa nakitaan nila, oy, maraming kuan dito. Maraming mga minerals na pwedeng makuha. Plus, mayroon pang malaking deposito ng langis. No? Ngayon naman mga kababayan, ito na namang Philippine Rise yung kanilang sinusubukang basahin kung ano ba yung nasa ilalim ng katubigan nito. No? Later on yan mga kapatid, no, hindi natin alam, tapos na silang mag-research dyan, kaya wala na sila dyan ngayon. No? Baka hindi natin alam, may na-discover na naman silang malaking deposito ng langis dyan. At yan ang delikado mga kababayan dahil sa susunod na mga issue nito, no, sa mga darating pang mga posibleng issue nito, isa na dyan ang aabangan natin mga kapatid, yung pag-angkin ng China dyan. No? Tuloy natin. Dalawa ang nakikitang dahilan dito ni Professor De Castro. Una ang scientific research sa lugar at pangalawa ay nagsasagawa ng underwater mapping terrain. Ito ay bilang paghahanda sakaling sumiklab ang gulo sa pagitan ng China at Taiwan. Oh. Alam naman ho natin na interesado ho ngayon ng China, mainito ang China, lalo na ho sa larangan ng issue ng Taiwan. Maaring minamap po nila yung karagatan ho dyan, just in case ho, magkakaroon ho ng gulo in the future between China and Taiwan at papasok ho of course ang Amerika dyan. Grabe, no? Bukod pala doon, no, sa posibleng intention nila dyan sa mga minerals dyan sa may West Philippine Sea mga kapatid. Gusto din gamitin ng China ang ating territory, no, yung ating teritoryo para sa kanilang planong pagyera dito sa Taiwan, no. Base sa pagkakaintindi ko kasi dito mga kapatid sa sinasabi ni Professor Renato De Castro, no, gustong gawing passage ng kwan, no, kumbaga daanan ng mga siguro mga submarino nila, mga pandigma nila, no. Kasi nga itong China mga kababayan, traidor po ito, no. Gusto nilang i-backdoor
itong gusto nilang i-backdoor itong Taiwan. No, yun po talaga ang pinakaunang plano ng China, mga kapatid. No, kaya nga nung nakaraang linggo, mga kapatid, no, inanunsyo din ni President Xi Jinping na dapat yung kanilang cyber security dapat higpitan na, no, para hindi mabasa yung kanilang mga plano. No, kasi ang cyber security, mga kababayan, no, ulitin ko sa mga hindi nakakaalam diyan, ito po yung parang firewall ng no, firewall po yan ng internet. No. Yun yung gusto nilang ipaigtingin. Yung cyber security ng kanilang internet, mga kapatid, no, yung firewall ng kanilang internet, gusto nilang higpitan yan, na kung saan walang kahit sino ang pwedeng mag-interfere, no, para mabasa or makita kung ano yung mga activities diyan sa loob ng China. No. And ito na nga, mga kababayan, no, itong isa sa mga posibleng rason kung bakit nandyan yung marine research vessel ng China sa may Philippine Rise, baka nga daw, no, gamiting daanan ito ng China, no, sa kanilang planong pag-atake dito sa Taiwan. No. May plano pa lang naman lahat, mga kababayan. No. Puro plano, wala pa namang nangyayari, mga kapatid. Hindi naman sa gusto natin may mangyari, mga kababayan, no, dahil apektado din kasi tayo diyan, mga kababayan, no. Kung sakali mang tawag nito girahin ng China itong Taiwan, dahil nga to the rescue ang US diyan, mga kapatid. At ang US, mga kababayan, no, ay gumagawa po ngayon ng kanilang military base diyan banda sa may Batanes. No, so syempre nandito ang US sa atin just in case naman, no, na magkagera, idadamay talaga tayo ng China. Kasi nandito sa atin yung base No, sasabihin ng China, bakit niyo hinayaan ng Amerika diyan? Hindi madadamay tuloy kayo ngayon, no? Or the other way around tayo, mga kapatid, no. Kaya nandyan ang US, no. Nandyan ang US para depensahan itong Pilipinas at Taiwan. Dahil may mga treaty nga itong Pilipinas, mga kababayan, sa US, no, itong Pilipinas at Taiwan, no. So, syempre, pinapakita ng Amerika, kaya naming depensahan, no, kaya naming depensahan yung mga kaibigan naming bansa. Kailangan lang namin ng isang lugar na kung saan pwede kami magtatag ng aming military base para just in case, no, mas tuluyang masiraan itong si Xi Jinping, no, makakapag-padala agad kami ng aming panggera doon sa mga kaalyado naming inaagrabyado ng China. So yun yung dahilan, mga kapatid, kung bakit itong Batanes ngayon ay tuloy-tuloy po yung construction dyan ng ating depensang pandigma. At the same time, dyan din nakatakdang isagawa yung balikatan, mga kababayan, no? Nang sa ganon, maramdaman ng China, no, na nandito na ang presensya ng Amerika. Kumbaga, harang na yan Hinaharangan, sinusubukan ng gawa ng harang ng Amerika, mga kapatid, itong mga plano ng China. No? Ganito gusto niyo ng bakduran na gera O sige. Basang-basa na kumbaga ng mga kababayan ng Amerika yung mga planong gagawing taktika ng China. Ito yung isa sa mga dahilan na nakikita ni Professor Renato de Castro. Sinusubukan nilang alamin kung ano yung mga ng dagat, no? Para nang sa ganon, kung may plano man silang backdoorin itong Taiwan, mga kapatid, no? Alam na nila kung ano yung mga dapat nilang iwasan dyan sa ilalim ng dagat, no? At alam na nila kung paano gawan ng daan. Kumbaga, sa kanilang pagre-research siguro, inaalam nila kung ano ba yung sistema doon sa ilalim. Dito tayo dumaan sa mga parting ito. No? Yun. Talagang napakagaling ni Professor Renato de Castro, mga kababayan. Mas believe ako dito kumpara doon sa isang professor nung nakaraan, mga kapatid. No? Halos isuko na yung Pilipinas sa China. Tuloy natin. Dalawa ho yan no? It could be purely scientific, but the scientific data could also be used for naval warfare operation, specifically lalo sa larangan ng operation ng mga submarine. Ganito rin ang nakikitang dahilan ni dating Presidential Advisor for Political Affairs, Professor Ronald Llamas. Sa kanila ay mahalaga yan dahil dyan yung entry point galing sa Pacific
no? Kung Oo. sakaling magkakaroon ng gulo sa Taiwan o sa South China. Doon Yan pupunta. suporta, halimbawa Amerikano, Australiano, New Zealand, etc. Diyan posibleng dadaan. Kaya medyo interesado dyan ang China. Ayon kay Llamas, ang innocent passage sa 12 nautical miles ng sovereign territory ng bansa ay may kaakibat na responsibilidad na pagsunod sa batas ng nakakasakop na bansa. Gayon din ang freedom of navigation sa loob ng 200 kilometers exclusive economic zone ng bansa ay di pwedeng i-exploit ang nasa ilalim ng karagatan nito, maliban na lamang kung may koordinasyon sa Pilipinas. Alam mo, yung pagdaan kasi dapat diretso yan eh. Monitoring natin doon sa 3 Chinese vessels, criss-cross. No? Criss-cross, Paikot-ikot. Hindi yan freedom of navigation. Ikalawa, yan ay research vessels. Ako, yun ang pagkakas yan. Ibig sabihin, ang sole function yan, mag-research. Anong nire-research nila? Di ba? Tama naman itong si Professor Llamas, mga kapatid. No? Research vessel nga yun. Hindi yun kumbaga, ordinaryong barko ng China na pang isda, no? Yung mga pakay. No? Ito po ay isang marine research vessel at hindi lang yun, mga kababayan, ha? Kitang-kita talaga dito na paikot-ikot lang sila doon, no? Sa loob ng Philippine Rice. Ibig sabihin, mga kapatid, itong China talaga ay meron talaga silang nilulutong plano diyan sa Philippine Rice, no? Siguro, ang unang nakikita diyan is baka nga nitong China ay inaalam nila kung ano yung mga minerals diyan dahil 28 hectares yan, mga kababayan, ang laki ng Philippine Rice na yan, no? 28 million hectares po, to be exact, no? Yung size ng Philippine Rice na yan. So imagine nyo kung gaano yung kalaki, mga kapatid. At malaki ang possibility na marami talagang mga minerals dyan, no? And malaki din ang posibilidad na may deposito din dyan ng langis, no? Sa ilalim ng karagatan na yan. Kaya isa yan ngayon sa tinitignan din, no, na dahilan. Baka nga itong mga mga taga-China na to, abay, may pinaplano talaga, no? Talagang pinag-aaralan nila kung anong meron dyan sa ilalim, no? Or the other way around, no? Pinag-aaralan nila at the same time, no, yung ilalim ng dagat para sa kanilang mga planong pakikidigma dito sa Taiwan, no? Dahil itong Chinese yung China nga, mga kapatid, gusto nilang mabawi, no, itong Taiwan, no? So isa yan sa mga dahilan na baka ito yung gawin nilang dito, passage, no, daanan, no? Para sila ay maka-atake sa Taiwan ng hindi nalalaman ng Taiwan, mga kapatid. Or malay nyo, no? Gawing base yan ng mga submarine ng China diyan. Wala tayong kaalam-alam. Nasa loob lang pala ng teritoryo natin yung nasa ilalim ng dagat natin yung mga libo-libong submarino ng submarine ng China. Tapos tayo patuloy yung magiging isa sa mga dahilan ngayon, no? Dahil syempre part yan ng exclusive economic zone natin. So technically property natin 'yan, no? So kumbaga parang lalabas diyan kung sakaling hindi yan no, maagapan, parang lalabas na parang pinatuloy muna natin dito sa loob ng teritoryo natin yung China bago nila atakihin yung Taiwan kung sakali man. So malaki din talaga ang responsibility ng Pilipinas diyan, mga kababayan, no? Double purpose po kasi ang nakikita ng ating mga eksperto diyan, no? It's either yung mga minerals diyan ang pinag-aaralan ng China or yung kanilang pag-aaral diyan, no, para gawing imbakan ng kanilang mga submarino or daanan ng kanilang mga submarino. And syempre, no, malaki ang magiging impact niyan, mga kapatid, sa Pilipinas pag hindi natin inagapan yan, no? Baka mamaya diyan tayo pa yung maging dahilan, no, ng pagsiklab, no, ng malaking gera dahil hinayaan natin yung China, yung mga China na mga vessels diyan na manatili sa ilalim, di ba? Pero sa tingin ko, mga kababayan, no,
ito yung isa talaga sa pinakadahilan kung bakit nandoon banda sa Batanes pinosisyon ng Amerika yung kanilang military base. No. Isa po yan sa kwan nila, yung dahilan. No. Para kung sakali mang backdoor yung gagawin ng China, mga kapatid, automatic nakaabang na talaga sila doon. So, madaling sabi, basang-basa na nila. No, pinaplano pa lang ng China, mga kababayan, no, nababasa na po ng mga Amerikano. Basang-basa na ng mga Amerikano, mga kapatid, yung mga plano ng initong mga Chinese na to. Tuloy natin. Unang nabisto ang ginagawang research ng China sa Philippine rice noong 2017 nang magkaroon ng emergency ang isa sa kanilang crew at dinala nila sa Surigao para operahan. Ayon naman sa Philippine Coast Guard, ipinadala na nila ngayong araw. Biruin yung mga kapatid, pinatuloy pa talaga natin dito sa ating bansa yung kanilang mga Coast Guard. Na kung saan nasugatan di umano dahil doon sa pinaggagawan nilang marine research dyan. Diba? Kung di ba naman hunghang yung mga kababayan nating tumanggap dyan sa mga lintik na inchik na yan. No? No? Pinagka-interesan na nga nila yung property natin, tinanggap pa talaga natin. No? At dito pa sila nagpagaling. Diba? Ito legit lahat ang sinasabi ko dito, mga kababayan. May balita tayong sinusundan eh. Hindi po ito gawa-gawang kwento. Diba? Yung teritoryo na nga natin yung pinagkaka-interesan nila. Diba? Nung 2017 ba yan? Tapos dito pa talaga natin, no? Pinagamot. Bakit kaya, mga kapatid? No? Sino ba ang presidente ng mga panahong yun? Diba? Kaibigan daw natin ang China nun eh. Ang kanilang 83-meter vessel na BRP Gabriela Silang para sa 2 linggong maritime domain awareness sa lugar. Magpapatrolya ang barko sa Batanes at maging sa Philippine Rice kung saan sinasabing dumaan ang mga research vessel ng China. Hindi rin kasi makapagsagawa ng regular na pagpapatrolya sa North at Eastern Seaboard ng bansa dahil mas malaki ang alon doon kumpara sa West Philippine Sea. Alam niyo, mga kababayan, no, ang nakikita ko lang sanang magandang gawing diskarte ng Pilipinas dyan. Yung Philippine Rice na yan, no, gawan din natin ng man-made island, mga kapatid. No? Tulad nung ginawa ng China dyan sa may West Philippine Sea, mga kapatid. No? Kasi once na nakapagtayo na tayo dyan ng ating man-made island at gawin nating military base, mga kababayan, no? Abay talagang magdadalawang isip na po itong mga taga-China, mga kapatid, no? Na angkinin pa yung lugar na yan. Dahil syempre nandyan na tayo eh. 'Di ba? Tingnan niyo ang ginawa nila sa West Philippine Sea, mga kababayan, After nilang i-claim na sa kanila yon, automatic, mga kapatid, nagpadala agad sila ng kanilang mga pang-construction doon ng mga ng mga kagamitan, no? Hanggang sa nakagawa na nga sila ng man-made island. 'Di ba? Yan din sana ang magandang gawin ng Pilipinas, mga kababayan, no? Para maprotektahan talaga natin yung lugar na yan, no? Gawan din natin ng man-made island yan. At itayo na natin agad yung ating bandila dyan, no? Nang sa ganun, no, maintindihan ng ng China, Pilipinas nga pala talaga yung may-ari dito. 'Di ba? Yung West Philippine Sea kasi, mga kababayan, dala ng kapabayaan, naangkin tuloy ng China. Paano? No? Inaangkin nga natin, no? Kiniklaim nga natin na sa atin yan. Ang problema, mga kapatid, wala tayong security doon. 'Di ba? Walang nag-iikot doon. Hanggang sa nakitaan ng China ng butas yun. Mas mabilis sila eh. No? Talagang hindi sila tamad. Kumbaga, mga kababayan, hindi ko naman sinasabi na tamad yung ating mga Coast Guard, no? Pero I mean, yung kuan nila, yung pagtatrabaho nila, no? Talagang masasabi mong very active sila. Siguro mga 24/7 yata nilang tinatrabaho yan diyan, no? Tayo, baka isang buwan, isang beses lang tayong mag-ikot doon. Itong China, no? Baka halos araw-gabi yung paglalayag nila noon dyan sa may West Philippine Sea. 'Di ba? So yun yung isa sa dapat gawin din ngayon ng ating gobyerno, kumbaga.
No? Tayuan na agad natin yan ng man-made island, tapos gawin na agad natin yang military base. No? Nang sa ganun, no, hindi na yan pagka-interesan ng China. Di ba? Yun yung pinaka-wise na idea dyan na naisip ko, mga kapatid. Iilan lamang din ang barko ng PCG na kayang tumagal maglayag doon ng ilang linggo. Pero nakaantabay din ang kanilang mga air assets sakaling kailanganin. Ang Philippine Air Force nagpahayag din ng kahandaan kung sakaling kailanganin sila para sa surveillance sa lugar. The Philippine Air Force is committed and always ready. Our air assets are ready and our air crew are well trained. So we conduct maritime patrol over the areas, including Benham Rise. And whenever we are called upon, our assets are called upon through Northern Luzon Command. We are ready to respond. Dapat niya, mga kapatid, no? Linggo-linggo talaga mag-iikot yung mga Philippine Air Force natin dyan. No, para naman hindi kalawangin yung tambutso ng ating mga eroplano dyan. Ng ating mga fighter jets. Siyempre, habang nakalanding lang yan dyan, no, na hindi ginagamit, nagkakaroon din ng kalawang yan, mga kababayan. Ano, para sana, dagdag na lang din doon sa, dagdag na lang din doon sa ating security. No? Linggo-linggo, or 2 times a week, no? Pwede na yun. Ikot-ikutan niya ng ating Philippine Air Force yan. Nang makita ng China na nandun na nga tayo, no? Nagbabantay na tayo, nagiging responsable na tayo ngayon. Diba? And syempre, para na rin sa maintenance ng ating mga eroplano yan, mga kapatid. Kung saan, hindi lang basta-basta yan nakatago dyan. No? At least, napapainit yung makina niyan. Ano lang ba yung papasadahan lang, no? Papasadahan, balik-balikan mo lang ng mga ilang balik, di ba? Sa ganun, ma-secure natin yung lugar, di ba? Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. So yan guys, no, hanggang dito na lang tong video na to. And hopefully, mga kapatid, itong Burnham rice na to, yung Philippine rice kung tawagin, i-secure na talaga ito ng ating pamahalaan. Dapat tayuan na natin yan tayuan na natin yan ng tawag nito, man-made island, at gawa natin ng military base natin. No? Gayahin natin yung ginawa ng China dyan sa may West Philippines, mga kapatid. No? Gawa natin ng gawa na lang natin ng man-made island yan. Tapos military base. No? Or ipahiram natin sa mga Amerikano, no? Pa-develop natin sa kanila. No? Ito lamang ay suggestion lamang, mga kababayan. No? Wala naman itong wala naman itong tawag nito, hindi naman ito opinion ng mga official diyan o kung ano. Opinion ko lang naman to, personal opinion ko lang, mga kapatid. Gawa na agad natin. Action na kaagad natin. I-develop na kaagad natin para hindi na yan pagka-interesan pa ng mga incheck. Hanggang dito na lang. Adios.